sagot. E di magtanong tayo kay Kuya Robby. Ang Robby's Cube! Kuya Robby! Uy! Mati! Kun-kun! Kumusta kayo? Mabuti naman po, Kuya Robby. May itatanong po sana kami sa inyo para sa kaibigan naming si Anto. Oo, sige. Ano ba yung tanong ni Anto? Bakit iba-iba ang pera ng Pilipinas? Bakit iba-iba ang pera ng Pilipinas? Magandang tanong yan. Para masagot ang katanungan na yan, kailangan muna nating tignan at kilalanin ang mga pera natin. Gusto niyo bang tignan ng malapitan ang pera natin? Sige! Okay. Teka. Isa-isahin natin ha. Simulan natin sa... 1 sentimo. Tama! Sa 1 sentimo ay makikita ang araw at 3 bituin na gaya ng watawat sa atin. Nakasulat din dito ang Republika ng Pilipinas at ang taon kung kailan ginawa itong pera. Ang mga detaling ito ay makikita rin sa iba pang barya. Sa kabilang bahagi naman ito, makikita naman natin ang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang larawan ng pinakamatigas na punong kahoy sa ating bansa, ang mangkono. Karamihan ng nakikita natin sa 1 sentimo ay nasa 5 sentimo rin. Pero sa kabilang bahagi nito, ibang larawan ang nakalagay. Ang baging na halaman na kung tawagin ay kapal-kapal. Mangkono sa 1 sentimo, kapal-kapal sa 5 sentimo. Tama! Sa 25 sentimo naman ay ang katmon. Ginagamit na gamot at pansahog sa mga lutuin itong halaman ng katmon. O, tingnan naman natin ang piso. Wala na ang mga bituin at ang araw. Tama ka. Sa halip, ang makikita natin ay ang mukha ng ating pambansang bayani. Si Jose Rizal! Correct! At sa kabila naman, ang tinuturing na reyna ng mga bulaklak, ang waling-waling. Sunod, ang 5 piso. Makikita rito ang ama ng Katipunan, si Andres Bonifacio. Sa kabila, makikita ang halaman ng tayabak. At sa 10 piso naman, makikita si... Kilala ko yan! Si Apolinario Mabini! Tama! Ang utak ng himagsikan. At sa kabilang bahagi nito, isang halaman na ang bulaklak ay parang kumpol ng mga ubas. Ito ang kapakapa. At ang pinakamalaki sa mga barya, ang 20 piso. Kung saan makikita ang ama ng wikang Pilipino na si Manuel Quezon. At sa kabila nito ay ang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang larawan ng Palasyo ng Malacanang at ang halamang nilad. Iba't ibang pera, iba't ibang itsura, at iba't ibang bayani at halaman. Mga barya pa lang yan. Meron pa tayong perang papel. Di ba, Kuya Robby? Tama ka dyan, Mati. Pero wala kasi akong ganong klaseng pera dito. Puro barya lang, meron ako. Mati, meron ka ba dyan? Don't worry, Kuya Robby. Wait lang, ah. Kuya Robby, eto, oh. Ayun, sige nga. Tingnan natin kung anong makikita sa mga yan. Ito ang 20 piso. Parihabang papel. Kulay orange. Nakasulat dito ang bilang at salitang 20 piso. At Republika ng Pilipinas.
at may larawan ni Manuel L. Quezon. At sa kabila naman, uy! Alam ko to! Banawe Rice Terraces. At isang hayop? Yan ang palm civet o alamid. Mukhang malaking daga. Tingnan naman natin itong 50 piso. Kulay pula. Nakalagay din syempre dito ang bilang na 50. At ang nakalagay na larawan ay si Sergio Osmeña. Tama. Isa rin siyang dating Pangulo ng Pilipinas tulad ni Manuel L. Quezon. At sa kabilang bahagi naman ay larawan ng Taalik. At ang isdang maliputo o talakitok na matatagpuan sa lawa ng Taal. Bukod sa 20 at 50 piso, meron ding 100 piso. Kulay ube naman ito. At nandito si Manuel Rojas. Dati rin siyang Pangulo ng Pilipinas. Sa likod naman ito, uy, alam ko to, ang bulkang kilala sa magandang hugis nito, ang Bulkang Mayon. Nandyan din ang larawan ng pinakamalaking isda sa mundo, ang butanding. Meron din tayong 200 piso, 500 piso, at 1,000 piso. Kulay berde ang 200 piso at makikita rito si Diosdado Macapagal. Sa likod naman ito, ang Chocolate Hills at ang Philippine Tarsier. Ang kulay dilaw naman ng 500 piso ay makikita ang mga larawan ni Benigno Aquino Jr. at Corazon Aquino. Ang subterranean underground river sa Puerto Princesa sa Palawan at ang Blue Nape Parrot ang mga bida sa likuran ng perang ito. At meron pang isa rito, o ang 1,000 piso. Makikita sa kulay asul na perang ito sila Jose Abad Santos, Vicente Lim at Josefa Lianes Escoda. At sa likod nito, makikita ang Tubataha Reefs Natural Park na matatagpuan sa Sulusi at ang South Sea Pearl. Ang dami palang makikita at matututuan sa mga pera natin. Mula 1 sentimo hanggang 1,000 piso, ngayon ay alam na natin ang iba't ibang pera sa Pilipinas. Kaya, pwede na siguro nating masagot ang tanong ni Anto. Kuya Robby, bakit nga ba? Kuya Robby? Kun? Mati? Teka lang ha. Mukhang kailangan ko muna magpaalam. Pero Kuya Robby, paano yung sagot kay Kuya Di bale, magpapadala ako ng pwedeng makatulong sa inyo sa paghanap ng kasagutan sa... Ha? Anong? Sinong? Paalam! Paalam. Hi. Anong gagawin natin ngayon, Mati? Nasaan si Mati? Mati? Pati ba naman si Mati nawala rin? Mabuhay Pilipinas! Mabuhay aking lubang tinubon! Teka. Kilala kita ha. Ikaw nga! Ang unang bayaning nakipaglaban sa mga Kastila. Lapu-lapu! Ako nga, magandang araw sa'yo, munting, kuneho. Sabi na nga ba?
Alam mo bang ikaw ang paborito kong bayani? Salamat. Ang bayani na Mactan! Pinamunuan ang pakikipaglaban kina Magellan! Hindi ba pwedeng mukha mo na lang ang nasa lahat ng pera? Ikaw naman ang unang bayani para isa na lang din ang pera ng bayan natin para hindi nakakalito. Isang pera lang? Oo, pwedeng piso! Piso lang! Mahirap yata yun. Bakit naman? Isipin mo, pagbibili ka ng pagkain, ng libro, laruan, kailangan mo lang ng maraming piso. Hindi ka na malilito. Di ba mabigat yun? Paano kung marami kang bibilihin? Kunwari, mamamalengke ka. Kailangan mo ng maraming piso. Ang bigat nun! Oo nga no, mabigat nga yun. Alam ko na, kung papel na pera, 50 piso. Diba? Mas maganda kung lahat na lang ng pera ay 50 piso at larawan mo lang ang nandun. Puro 50 piso lang? Paano kung bibili ka ng mas murang mga bagay? Halimbawa, lapis? O maliit na sabon? O kaya isang baso ng taho? Anong ipanunukli sa'yo ng magtataho kung walang ibang pera? Oo nga no, tama ka Lapu-Lapu. Kaya pala iba-iba ang uri at value ng pera dahil iba-iba rin ang presyo ng mga bilihin at pangangailangan ng mga tao. Tama. At hindi ba nakatutuwa na napapaalala sa atin na bawat pera natin ang mahalagang tao, halaman, hayop at lugar sa ating kasaysayan? Tama! Yun ang sagot sa tanong ni Anto. Naku, maraming salamat Lapu-Lapu. Tunay kang ang bayani. Basta, para sa bayan! Pero paano ka Lapu-Lapu? Di ba dapat ring alalahanin ng iyong kabayanihan? Huwag kang mag-alala, Kunkun. Pwede niyo pa rin naman kilalanin at pag-aralan ang buhay ng ibang bayani. Kahit wala ang larawan namin sa pera. Sa bagay, kahit naman wala ka sa pera, may mga monumento ka naman gaya ng sa Cebu. Tapos, ipininta ng mahuhusay na pintor ang larawan mo. Nasa maraming libro din ang kwento ng buhay mo. Pati nga isda ipinangalan pa sa'yo. Sinong bayani ang ipinangalan sa isda? Ikaw lang! Lapu-Lapu lang! Kun, mukhang alam ko na ang sagot sa tanong ni Anto. Ako rin! Talaga? Oo! At alam mo ba kung sino ang tumulong sa akin bukod sa inyo ni Kuya Robby? Sino? Si Lapu-Lapu! Nakilala ko si Lapu-Lapu. At ngayon, alam ko na ang sagot sa tanong ni Anto. Talaga? Alam mo na kung bakit iba-iba ang pera natin sa Pilipinas? Eh di, pwede natin tawagan si Anto. Sige! Anto! Mati! Kun-kun! Anto, alam namin ang sagot sa tanong mo. Alam na namin kung bakit iba-iba ang pera ng Pilipinas. Kun, bakit nga ba? Iba-iba ang pera natin dahil iba-iba rin ang presyo ng mga bilihin. Kapag ang bilihin ay may mataas na presyo, mas madali kung gagamit tayo ng mga pera na may matataas na value gaya ng 20 piso, 50 piso, o 100 piso. Kapag naman ang ating bibilhin ay mura lamang, mas maigi na gamitin ang mga barya na may mas maliliit na value. Iba't ibang pera para marami tayong pamimilian. Bukod dito, ang mga larawang makikita sa mga pera, ang mga tao, halaman, hayop at lugar ay nagsisilbi ring paalala ng ating pagka-Pilipino. Kaya iba-iba ang pera ng Pilipinas. Salamat, Kunkun. Salamat, Mati. Titignan ko nga uli ang mga pera para makabisado ko ang mga ito at hindi na malito. Paalam! Paalam, Anto!
Alam mo, Kunkun, dati hindi ko pinapansin ang mga nakasulat sa mga pera. Pero ngayon, parang gusto kong isa-isahin ng mga ito. Ako rin, Mati. Patingin. Oo ba? Pero pagkatapos natin, pwede mo ba akong tulungan nilagay ang mga ito rito sa alkansya? Oo naman. Sige, silipin na natin ang mga ito gamit ang aking magnifying lens. Ang liit kasi ng ibang nakasulat eh. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap